Welcome to Donmar TV News Channel. Kasi po, Mr. Speaker, Your Honor, talagang kung hindi po natin masusing titingnan ito, ito po ay isa na namang window ng corruption ito eh. Hindi ko po sinasabi na ito'y tahasan o deliberate na ginawa, pero maliwanag naman po ang mga dokumento sapagkat talagang nakita ng mga PMB, akala po nila galing talaga sa DOTR at saka sa LTO sapagkat ang mga guidelines talaga, maliban lamang sa kawalan ng mga kaukulang mga pirma, galing po sa kanila. At sino naman pong hindi mag-aakala na hindi totoo ito, ang Microgenesis ay kay joint venture naman ng Dermalag. At pagkatapos po, hindi sila mabigyan ng GAOR sapagkat hindi nga sila nakakabili ng equipment. Kaya nagkaroon po ngayon ng agam-agam ay talaga kanyang malaking usapin ito. Bakit po, tapos na po tayo doon at napatunayan na hindi pala totoo yung Microgenesis na pumuporma lang na gusto lamang kumita, palagay ko may kasangkot po sa LTO. Bakit po yung LTO Memorandum Circular 2018-2158 na may petsang November 28, 2018. Yung Section 17 po dyan, Mr. Speaker, Your Honor, ang published inspection fee for light vehicles, 1,800 po nakasulat. Yun naman pong para sa mga motorcycles, 600 pesos. Tama po ba yun? Mr. Speaker, tama po. Tama po, Section 17, tama. Apa. Pero kapag ka po tinignan nyo, yung DOTR Memorandum Circular 2019-009 Revised Guideline for the Authorization of PMBIC, may petsang March 13, 2019. Ang nakalagay po ay ganito, nagkapagbigay na naman po ng parang agam-agam o takot sa mga may-ari ng MBICs. The inspection fees, sabi po, shall be determined after public consultation conducted by the DOTR in conjunction with LTO and LTFRB. Sa mga tweet, nagbago na po. Mula sa umpisa na 1,800 inspection fee for light vehicles at 600 for motorcycles, na yun po ang pinagbasihan siguro nung nag-invest, namuhunan. Siyempre, finactor po itong kikitain nila. O baka kikita nga po sila kaya sila lumusong sa pamumuhunan. Kung halimbawa papalitan na naman natin, the inspection fee shall be determined. Maaari pong magbago to. Kung halimbawa po yung 1,800, naging 800 na lang, yung 600 for motorcycles, naging 150 na lang, ano naman pong mangyayari ito sa nagsipagtayo ng PMBIC? Wala naman na pong kapanatagan. So yung stability po ng environment, nagkakaroon po ng agam-agam mga namumuhunan. At saka po ba't sinangkot po niyo yung LTFRB rito? Kasama po ba sa public consultation ng LTFRB? Ang LTFRB po, para sa pampublikong sasakyan. Ang PMBIC po, mga private vehicles. Bakit po sa kasangkot ng LTFRB? Was this particular company allowed by LTO? Madam Mr. Speaker, Madam Sponsor. Mr. Speaker, ito po ay nakarating na rin sa pamunuan ng LTO at ito po ay hindi nila hinahayaan dahil ito po ay walang katotohanan na sila ay inalaw nila na gamitin ang LTO para po sa kanilang Lilinawin ko po, Madam Sponsor.
Wala pong katotohanan ang ginagawang sulat nito na sila raw ay joint venture nila yung Dermalag. Ang Dermalag po kasi, ito yung IT provider ngayon ng LTO. Ito yung pumalit doon sa dating Stratcom. Tama po o hindi? Mr. Speaker, tama po. Kung ganoon, na-establish po natin, Mr. Speaker, Madam Sponsor, na ito po ay sindikato. Walang kinalaman po ang LTO dito. Sa makatwid, hindi po sila dapat patulan ng PMBIC. Kinakailangan makapag-start po sila kahit wala po ang installation itong sinasabi nilang additional equipment and gadgets. Mr. Speaker, opo, totoo po. Tama po. Kung ganun po, tama rin po siguro, Mr. Speaker, Your Honor, nagawa-gawa lamang po itong guidelines for PMBIC to connect to LTMS. Ito po ay pinalaganap nitong mga taong ito. Ginamit pa po nila yung logo ng LTO at ng DOTR. May papakita ko po sa inyo. Ito pong isa ay may petsang September 21, 2020 at sinundan pa po ng kaparehong guideline. Pero nakakapagtaka po, Mr. Speaker, Your Honor, wala pong pumirma dito sa tinatawag nilang additional guidelines na kung saan kanila pong ni-require na yung pong PMBIC, kinakailangan po siyang maging compliant sa pamamagitan ng pagbili ng biometrics na kung tawagin ay Dermalag Scanner F1. Yun po ay sa kanilang sulat, mga 4 pong units ang kakailanganin. Yung isa naman pong requirement, RFID, sang-ayon din sa kanilang communication, kailangang bumili po yung PMBIC ng 10 units. Alam po ninyo, Mr. Speaker, Your Honor, nagtanong-tanong rin po ako, maski na sa Amerika, yung presyo po ng RFID, naglalaro lamang po sa $175 ang isa. Sa makatwid, parang 7,000 sa perang Pilipino. Pagpalagay po natin na talagang mangangailangan yun, yung may-ari po ng PMBIC, pwede siya nang bumili sa ibang source. Ang magagasta niya lang, 70,000 pesos. At kung bibili naman po tayo ng 4 na biometrics, kung hindi po nyo nalalaman, Mr. Speaker, Your Honor, yan po sa Gilmore, napakarami niyan eh. Yan po, kung titingnan nyo, parang baril-barilan ng bata. Pero 2,000 pesos lang ang bawat isa niya. Sa makatwid, 4 na biometrics, 2,000 each, that's 8,000 pesos plus 70,000, bali 78,000 lang po kung kakailanganin. Alam po ba ninyo kung magkano nagbebenta itong Microgenesis na ito? One of payment po, itong package na ito, halos 800,000 po ang sinisingil niya sa bawat may-ari ng PMBIC. Ito pa po ang masakit, Mr. Speaker, Your Honor. Meron pa po yung annual renewal fee na 258,000 pesos per annum. Mr. Speaker, Your Honor, yung pong mga investors na gustang tumulong sa ating transportation sector, sinabi nila sa akin na hindi naman po maliit na halaga yung puhunan. Nagtanong po ako sa kanila, naglalaro po in the vicinity of about 60 million pesos. Kung sila po ngayon ay papayagan pa, ang buong akala po kasi nila ito ay nanggaling talaga sa LTO. Sapagkat hanggang ngayon po, ay hindi sila makapag-operate. Meron pong isa sa Angeles City na PMBIC. By December 2019, capacitated po siya.
ready to operate. Ang katotohanan po nito, nakita ko po yung kanilang mga dokumento, sinuri, it was tested and investigated by Dermalag. Ito po yung IT provider ng LTO. Pasado po. Pasado po. Hindi po ngayon makapag-operate kasi ang sinasabi po ng Microgenesis, at akala nga po ng may-ari ng PMBIC ay talagang konektado sa inyo, kailangan bumili muna kayo nito. Kung hindi magre-release ng memorandum circular ang LTO o kaya ang DOTR nung tinatawag nilang Geographical Area of Responsibility. Alam po ba ninyo significance ng GAOR, ang tawag po nila ron? Geographical Area of Responsibility. Yun po kasi ang magbibigay ng mandate doon sa mga district offices para po magkaroon na po ng connectivity. Ibig sabihin po, kunwari po yung sa Angeles City, pwede na siya ngayong mag-upload, mag-transmit, mag-interconnect doon sa dalawang distrito, alinman doon ang po pwedeng gamitin niya. Sa Makatwid po, hindi sila makapaggawa ng ganun sapagkat wala pong ini-issue na clearance ang LTO kung sila dapat ang mag-issue ng clearance o ang DOTR kung sila naman. Hindi ko po alam kasi kung sino talaga ang dapat mag-issue nung tinatawag na GAOR. Pwede po bang malaman sa inyo, Mr. Speaker, Your Honor, sino po ba sa dalawang ehensya, yung DOTR mismo o yung LTO ang dapat mag-issue ng circular ng General o ng Geographical Area of Responsibility na kung saan magiging institution na po yung pag-i-interconnect ng mga MBICs, yung resulta ng kanilang inspection sa mga district offices. Sino po ba sa dalawa ang dapat mag-issue? Mr. Speaker, first po gusto ko i-reiterate na ang Microgenesis is not affiliated to LTO. And the second question nyo po, ang guidance po ay nanggagaling sa DOTR, pero ang implementation po ay ang LTO. Hindi ko po masyadong narinig. Pasensya na po. Ang tinatanong ko lamang po, sino po ba sa dalawa, DOTR o LTO, ang dapat na mag-issue ng circular o order nung tinatawag na Geographical Area of Responsibility sapagkat ito po ay napaka-importante sa isang PMBIC sa pag-interconnect, sa pag-upload po ng mga resulta ng kanilang inspection upang yon ang gamitin ng kahit sinong district office ng LTO para magparehistro po ng sasakyan yung may-ari. Mr. Speaker, sa GAOR po is LTO po. Ang LTO po. Opo. Ngayon po, kung hindi po totoo na ang Microgenesis ay talagang binigyan ng permiso para mag-offer ng serbisyo o ng gadget sa kanila, bakit hanggang ngayon po ay hindi nag-i-issue ang LTO nung tinatawag na GAOR? Para makapagsimula na po yung mga MBIC. Ang dapat po nating gawin at ipakiusap sa LTO, sabihan o sulatan ng formal itong Microgenesis na ito pala ay ka-joint venture ng Dermalag doon sa kanilang pagbibigay ng 5 core applications sa LTO. Magkasama po ito Nakita ko po yung kontrata ng LTO at saka yung Dermalag, ka-joint venture niya ang Microgenesis at saka yung Holy Family. So, ka-joint venture niya, kaya magkakilala po ito Hindi po ako naniniwala na hindi alam ng LTO ito. Magkakilala po sila ka-joint venture. Kailangan pahintuin po
sulatan na itong, kung hindi, ewan ko kung gusto nyo pang sulatan, kakilala nyo naman po ito eh. Ginagamit pa nga niya yung logo ng DOTR at saka yung LTO. Hindi naman ako naniniwala na hindi po nyo alam ito. Pasensya na po kayo, pero masyadong obvious naman po ito eh. Ayaw ninyo kagad mag-issue ng GAOR sapagkat inihintay ninyo na magsibili ang PMBIC nitong additional gadgets na ito. Kawawa naman po yung mga nagtayo ng pasilidad. Mr. Speaker, Your Honor, gumasta na po sila ng halos 60 million. Pagkatapos, meron pa po kayong parang kapritsyo na lang ito eh. Kahit wala itong mga ito, nung matesting po yung unang 4, pumasa na eh. Nakakapagtaka, hindi sila makapag-operate. Bakit po? Ayaw pong tanggapin ng distrito eh. Ayaw tanggapin sa LTO sapagkat hindi pa nga nabibili yung additional na gadget. Pagkatapos po, Mr. Speaker, nakikipag-compete pa po yung mga PETC. Yung PETC, ito po yung Emission Testing Center, Private Emission Testing Center, na nakikipag-compete ngayon sa PMBIC. Ngayon po kasi, hanggang ngayon, tinatanggap ng LTO yung certificate na nanggaling sa PETC. Imbes na ang certificate sana ay manggaling sa PMBIC. Tingnan po ninyo ang pagkakaiba. Sa PMBIC po, Mr. Speaker, Your Honor, 70 tests or so ang kakailanganin. Sa 1,800 na pinablis na rate ng DOTR, naglalaro po sa 26 pesos lang ang gastos bawat testing. Pero ang PETC po, emission testing isa lang 500. Hindi po ba napakamahal noon? Samantalang isa lamang ang tinest. Yung emission lang. Samantalang sa PMBIC, kasama na po yung emission. Bali 26 pesos lang ang babayaran. So kapag hindi po nyo pinahinto yung mga PETC, wala pong pupunta sa PMBIC sapagkat nagkukumpit sila. Kawawa po talaga. Malulugi lang. Yun naman pong gusto pa na nangangarap na maaring magtayo rin ng sarili nila, madi-discourage na po. Anong mangyayari po sa napagandang programa ng DOTR? Masasayang po ito nang dahil lamang sa LTO. Masasayang po talaga. Sino po ang may encourage na papasok pa sa ganito? Kung hindi sila makapagsimula sapagkat kung ano na naman yung ipinagbibili. Mr. Speaker, Your Honor, kailangan po nating maayos ito. Ngayong inaamin naman ni Executive Director De Vera, kaninang nag-usap kami, at ito, pinirmahan niya ito. Ang sabi niya, kapag ka ang PMBIC ay nakapag-upload na ng resulta ng testing niya sa LTMS, tapos na po ba? Bakit po nung tinesting ninyong 4, napatunayan yung nagagawa naman nila yon? Bakit ngayon ayaw pa ninyo silang payagang mag-umpisa sa pamamagitan ng pag-issue ng GAOR? Ito po, nagkakabitinan. Sapagkat, nang napapansin po ng kinatawang ito, talaga pong may nag-aantayan. Malinaw po ito eh. Very obvious po ito eh. Ano pong gagawin natin? Mr. Speaker, Your Honor. Mr. Speaker, sa ngayon po, ang LTO nga po ay magbibigay na ng temporary permit na GAOR. Kasi po sa kasalukuyan, ilan pa lang naman ang ating MBIC, 4 pa lamang po. Alam po natin yon, talagang 4 lang naman. Alangan naman pong gumawa kayo ng GAOR sa mga iba pa na hindi pa nakakapag-set up. Hindi po sila magse-set up hanggat hindi po natin naayos ang problemang ito. Hindi sila mai-encourage na papalaot dun sa pag-i-invest ng ganong kalaking halaga kung wala namang kasasapitan sapagkat yung unang tinesting ng LTO, pumasa naman, hindi makapag-umpisa. Yun po yung problema. So kapag kayo nag-issue ng GAOR, ang ibig sabihin po niyan, pinapayagan nyo na yung resultang manggagaling sila ma-upload sa bawat distrito ng probinsya na kung saan nandun yung PMBIC.
Tama po ba yun, Mr. Speaker, Your Honor? Mr. Speaker, opo. Kaya nga po, gagawin ng LTO ngayon ay magbibigay po muna ng temporary GAOR dun sa 4 nating MBIC, Mr. Speaker. Okay, ano pong gagawin ngayon ng LTO dito sa kumpanyang Microgenesis? Na gumagawa ng sulat, gumagawa ng representasyon, nagbebenta ng additional gadget. Ano pong gagawin ninyo rito? Mr. Speaker, nag-set na po ang LTO ng meeting by next week para kausapin ang Microgenesis para kunin yung attention nila at bigyan sila ng kukulang babala na hindi na nila pwedeng gamitin ang anumang LTO logos o ang LTO mismo po, Mr. Speaker. Hindi lamang po yun, Mr. Speaker, Your Honor. Sulatan sila ng formal. Palagay ko, hindi lamang yun eh. Bakit po sila gumawa ng additional guideline na walang kapahintulutan pala ang DOTR, ginamit ang kanilang ang logo ng LTO, ginamit ang logo ng DOTR para papaniwalain ang mga nag-setup ng PMBIC na ito pala ay hindi totoo. Anong gagawin nyo? Wala po ba silang ginawang bagay na kriminal, Mr. Speaker, Your Honor? Nung ito po ay makarating sa pamunuan po ng LTO, ay binigyan na po sila ng Napakasimple po ng tanong, Your Honor. Gumamit po sila ng unauthorized guideline. Sila po ang gumawa. Kagaya na po ng inamin ngayon ng LTO. Ginamit ang logo ng DOTR at LTO. Pagkatapos, dito sa mga hawak kong dokumento, meron po akong mga kopya ng mga email nila na sila ay di umano ay binigyan ng permission ng LTO. Ito ay ang gagamitin ninyo, ito ay binebenta namin sa halagang ganito. Wala po ba silang pananagutang kriminal sa ginawa nilang ito? Mr. Speaker, ayan po ay ating imbestigahan at pananagutin kung sakali man pong sila ay may nilabag sa batas. Mr. Speaker. Sinasabi ko na nga po sa inyo, nasa akin ang mga dokumento eh. Pwede po bang sabihin ng LTO ngayon na itong Microgenesis na ito, na alam naman nila na joint venture ng Dermalag na IT provider ninyo, na sila ay nakagawa ng isang bagay na labag sa batas. Maaari pong kriminal ito, Mr. Speaker, Your Honor. Tama po? Maaari po, Mr. Speaker. Sumasang-ayon po ako sa inyo, Mr. Speaker. Sa makatwid, para hindi na po humaba ang aking pagtatanong, pwede po bang i-confirm ngayon ng LTO na yung 4 na natesting na, pasado na yung kanilang mga data, inspection results, ay makapag-upload na ng kanilang data sa mga nakasasakop na mga distrito ng LTO mula sa ating pagdinig sa gabing ito? Mr. Speaker, opo. Pwede na po. Paano ang gagawin po ng LTO? Susulatan na po ba yung mga district offices na payagan na sila'y tumanggap na ng mga inspection results mula sa nakumpletong mga PMBICs? Mr. Speaker, opo. At pananagutan po ba ng LTO na sampahan ng kaukulang kaso ang Microgenesis ang ayon sa mga dokumento na ibibigay ko sa inyo pagkatapos ng deliberation na ito? Mr. Speaker, opo.